Hitler. Anong klaseng ibon yun? Diba flamingo yun? Ah, ganun. Flamingo ba itong mga to? Oo. Kaya sila kulay pink. Hindi lang gusto kong malaman eh. Alam mo ba kung bakit? Hindi rin eh. Ating alamin. Okay guys, medyo natagal lang kami. Ngayon lang ulit kami babalik sa paggagawa ng mga content. Ngayon, ang ating topic is about yung bakit pink ang mga flamingo. Okay, so tanungin natin kay Sensitive Bear kung bakit. Pero bago yun, atin munang pag-aralan ang mga ibon na flamingo. Okay, sige, simulan na natin. Ano nga ba ang mga flamingo? Ito ang mga ibon na mahaba ang liig at mahaba ang mga paa. Okay, ang mga flamingo ay hindi likas na kulay pink o rosas. Bakit nga ba? Dahil sila ay napipisa mula sa itlog na kulay abo o puti. So, ang kulay talaga nila is gray. Grayish white. Okay. Kapag sisiw pa lamang. Parang yung mga manok, di ba? Yung mga 45 days na manok. Di ba pag napisa sila kulay yellow? Tapos kapag nagpalit na sila ng balahibo, nagiging white. Pag-aaralan natin, bakit sila naging pink? Nagmula ang kanilang pangalan mula sa kanilang kulay rosas na balahibo. Ang salitang flamingo ay nagmula sa salitang Espanyol at Latin, flamenco, na ang ibig sabihin ay apoy. Karamihan sa mga flamingo ay kulay rosas, ngunit mayroong mas maraming kulay pula kaysa sa iba. At mayroong mga tila may malaapoy na kulay pula. Ang mga flamingo ay umaabot sa taas na 4 na talampakan hanggang 5 talampakan. So parang kasing taas ko. Kaya pala dito sa malayo, kitang-kita natin sila doon. Ano ba ang mga dapat nating malaman sa mga flamingo? Ang mga flamingo ay tumataas ng mula 4 hanggang 5 talampakan. Katulad ng aking taas. Okay. Ano ba ang height mo? 5 talampakan. Ayun, 5 talampakan. Okay, sige. So, ganyan kataas ang mga flamingo? Oo. Malapit na. Maabutan ka na nila. Okay, sige, tuloy natin para at least malaman nila kung bakit. Ano pa ang mga dapat nilang malaman tungkol sa mga flamingo. Tuloy natin. Atin namang pag-usapan ang kanilang timbang. Okay, ano sa tingin mo? Nasa mga, siguro ang bigat nila mga nasa 20 pounds. Hindi. 30? Hindi rin. Mas Okay. magaan. Ano nga ba? Nasa 4 hanggang 8 pounds o 1 hanggang 3 kilo lamang. So parang isang manok lang, di ba? Pero ganito kataas. Biruin mo yun. Yung mahaba pa yung paa nila. Tapos yung, siyempre, yung bigat ng mga balahi, ang tawag doon, mga feathers. Pero yun nagsabi. Okay. Sa tingin mo, gaano katagal ang kanilang nagiging buhay? Siguro 10 years? Hindi. Maabot ng 30 years. Mula 20 hanggang 30 years kapag sila ay nasa kalikasan at kapag nasa zoo, umaabot sila ng hanggang 50 years old. Ilang uri ng mga flamingo ang meron? Pagkakaalam ko, ang uri ng mga flamingo na meron sa atin o sa buong mundo is 6. May 6 na uri ng flamingo. Bukod sa mga Caribbean flamingo, mayroong lesser, greater James o puna, Chilean at Andean flamingo. Matatagpuan ang greater flamingo sa mga bahagi ng Africa, Asia at Europa. Sila ang pinakamalaki at pinakamataas na uri ng flamingo. Ang Chilean, Andean at James flamingo ay matatagpuan lamang sa Timog Amerika. Ang Andean flamingo ay ang pinakabihirang uri sa 6 na species na may kulang sa 40,000 na ibon. Ang lesser flamingo ay matatagpuan sa mga bahagi ng Africa at Timog Asia. Sila ang pinakamaliliit sa mga flamingo at pinakamarami. May mahigit 2 milyong lesser flamingo na nagpapaganda ng kalangitan.
at mga baybaying dagat gamit ang kanilang kulay rosas na balahibo. Merong 6 na uri ng flamingo. Pero meron ka nabanggit na 4,000 na lang ang natitira sa ganung uri. So, Parang endangered Oo. na rin sila. So, endangered ng mga flamingo. Kung makikita nyo, hindi naman, walang masyadong mga ibon na ganong klase, kundi sa mga lugar na, kumbaga, bilang pa nga yun eh. Hindi pa ako nakakita ng mga ganyang uri ng ibon. Oo, sa zoo lang siguro. Oo, sa zoo o kaya, yun nga, yung lugar na kung saan yung mga nabanggit. Okay. Ito na. Ano ang tawag sa grupo ng uwak? Ito naman trivia time. Kasi nakita namin marami yung mga flamingo kanina. So may tawag siguro sa grupo ng flamingo. Pero bago tayo pumunta sa kung anong tawag sa grupo ng flamingo, ano muna ang tawag sa grupo ng uwak? So, hindi ko alam eh. Kailangan ko bang magsaliksik? Hindi na. Ako Okay. na sasagot para sa'yo. Sige, sasagutin ni Sensitive Bear. Ang tawag sa kanila ay murder. Talaga? Murder? Mamamatay? Murder of crows. Okay. O, ito pa. Hmm. Anong tawag sa grupo ng mga gansa? Wala akong alam sa mga ganyan eh. Kasi, Ay, guess mo lang. okay. Gizzard. Balon-balunan ba? Hindi ko sabihin. Hindi, may malapit sa pagkakaingay nila. Di ba? Ang ingay nila, ano na nga ba yung ingay ng gansa? Quack. Quack. Quack, quack. Ganon. Quackers. Hindi. Quackers. Gaggle. Gago. Hindi. Gaggle. Oh, okay. Okay, so, di ba? Gaggle daw. Okay. Anong tawag sa grupo ng flamingo? Flamingo. Flamingo? Malapit. Flamenco? Hindi. Okay, ano? Flamboyance. Flamboyance. Okay, yan. Flamboyance ang tawag sa grupo ng mga flamingo. May iba pang tawag. Ano pa? Stand. Stand as in nakatayo? Oo, kasi di ba mahilig silang tumayo sa isang paa? Okay. Ayan. Di ba may ibang tawag doon pag nakatayo sa isang paa? Ano? Hindi ko alam, pero parang... Unicycle? Hindi. Pagka di ba naglalaro tayo ng kabataan natin yung mga step, no? Piko. Yung ganun. Parang step. Step, no? Step, yes. Okay. Oo, ganun. Yan. Ito, tanong ko, specialty mo to, mahilig kang magpalipad. Okay. Dahil malalaki sila, di ba kasi taas ko, parang ostrich na rin siguro. Uri ba sila ng ibon na nakakalipad? Sa palagay ko, syempre naman dahil may pakpak sila. Okay. Diba? So talaga nakakalipad yung mga yan. Gaano kataas ang lipad nila? Okay, sige ating alamin. Ang mga flamingo ay kayang lumipad ng 10,000 to 15,000 talampakan. Marahil ay sanay ka na makakita ng flamingo na nagtitipon sa malalaking grupo sa lupa. Ngunit sila rin ay lumilipad. May mga flamingo na naglalakbay upang magparami, nagmamigrate sa mga bagong anyong tubig sa pagbabago ng panahon. Lumilipat sa mas mainit at mas mababang altitude na mga lugar para sa taglagas. O lumilipat sa mas mainit at mas mababang altitude na mga lugar para sa taglagas. Kapag ang mga flamingo ay naglalakbay ng malalayong distansya, karaniwang ginagawa ito sa gabi. Dahil sa mga proportion at magaang densidad ng katawan ng mga flamingo, sila ay kayang lumipad ng may isang bilis na 50 to 60 kph at makayang tumahak ng mga layo hanggang 600 kilometers. Naku, layo din, ano? Oo. At saka, sabi, panahon ng taglagas. Mhm. Di ba panahon na ng taglagas? So, Yan yung ngayon fall. na yung kanilang time na pagmamigrate. Kung dito sa US yan sa fall, di ba? Oo. Yun. Or autumn. Autumn. Okay. Mm-mm. Ano pa ang mga dapat nating malaman sa mga flamingo?
Ayan. Kasi di ba ang itsura nila, base dito sa ating litrato, makikita nyo na parang pabaliktad ang pagbaluktot ng kanilang tuhod. Pero, hindi pala yun ang tuhod nila. So, ano yun? Bukong-bukong. Bukong-bukong is yung likod. Paano ba yun sa Tagalog? Ito, yung ankles. Yung ankles sa English, okay. Yung ankle. So, para pala silang nakatingkayad. Parang nakaganyan. Okay, so ito. Ito yung parang nakikita nating tumitiklop. Tapos yung tuhod nila. Yun yung sakong. Oo. Okay. Yun. Sige, paki-explain nga sa ating mga manonood kung ano yun. Yan. Ang mga binti ng flamingo ay talagang namumukadkad. Tulad ng mga binti ng tao. Ang tilay tuhod ng flamingo ay tunay na kanyang kasukasuan ng bukong-bukong. Matatagpuan ang tuhod ng flamingo sa mas mataas na bahagi ng kanyang mga binti, nakatago sa ilalim ng katawan at balahibo. Makikita nyo dun sa ating larawan. Labis na nalilito. Isipin ng flamingo na parang nakatayo sa dulo ng kanyang mga daliri. Kapag umuurong ang binti, ang nakikita mong tumitiklop ay ang kanyang kasukasuan ng bukong-bukong. Huwag kayong magpapaloko sa inyong mga mata. Hindi tumitiklop ng pabaliktad ang tuhod ng flamingo. So, ganun pala ang explanation. Oo. Kung bakit natitiklop yung parang tuhod ng flamingo. Okay. Ayan, ito pa, isang trivia sa kanila. Kaya nilang matulog ng nakatayo sa isang paa. Ipaliwanag mo, bakit? Okay, so ating alamin. Kayang tumayo ng mga flamingo sa isang paa ng matagal, kahit sapat na upang makatulog sila. Ngunit, bakit nga ba sila gumagawa ng ganitong balancing act? Ayon sa pananaliksik, mas gumagamit ng higit na lakas ng kalamnan ang mga flamingo kapag sila ay nakatayo sa dalawang paa. Kaya mas kaunti ang pagod kapag sila ay nasa isang paa lamang. Sa palagay din ng mga siyentipiko, maaring ang pagtayo sa isang paa ay tumutulong sa mga flamingo na mapanatili ang kanilang init. Ang mga ibon ay nawawala ng init sa pamamagitan ng kanilang mga paa, sa pamamagitan ng pagtayo sa isang paa at pagkubli ng isang paa sa ilalim ng kanilang tiyan. Limitado ang pagtakas ng init mula sa kanilang mga paa. Kasi di ba lagi silang nakababad sa tubig? Parang, ano na yun sa English, yung stilts. Ano sa Tagalog yan? Yung ginagamit nyo ng mga bata tayo na yung kawayan na ginaganon-ganon nyo. Sa Ilocano, kadang-kadang ang tawag namin doon. Yun, kadang-kadang, di ba? Yung stilts. Yes. Sa Tagalog yata, tsakad. Tsakad. Parang tsakad ang tawag ng mga kuya ko doon. Okay. So, ayan. Nandun sa larawan, ang kanilang kung paano nakadrawing, di ba? So, nandito, ating tignan. Ayan, kung paano nakatiklop dito. Tapos, ito yung kanilang paa. Ayan, nakakabalanse yan. So, mas yung center of gravity nila nandito sa katawan. So, hindi sila natutumba. Okay. Diba? Okay, so yan. At least naipaliwanag na maayos para sa mga batang gustong malaman kung bakit ganito ang karakteristik ng mga flamingo. At meron pa tayong ibang malalaman bago tayo pumunta sa kanilang paano nagiging kulay rosas ang kanilang mga balahibo. Kasi napansin namin kanina nung kumakain sila parang nakatuwad yung mga ulo nila sa ilalim ng tubig, di ba? So parang ini-scoop nila. Oo, gumaganon ito yung beak niya, gumaganon, bumabaliktad dun sa tubig. Minsan nga, di ba nakabaon pa talaga, hindi baon, kalubog. Yung parang backhoe. Oo, diba? Nakalubog talaga yung buong ulo sa tubig. Okay, sige, paki-explain. Ang mga flamingo ay may filter feeder at ang kanilang ulo ay baliktad para kumain. Ang terminong filter feeder ay maaaring magdulot ng imahen ng mga baleen, whales o mga oyster reefs.
Ngunit ang mga flamingo ay mga filter feeder din. Kinakain nila ang mga algae, maliliit na seeds, munting crustaceans tulad ng brine shrimp o parang mga hibi, ang mga uod ng langaw na nasa tubig at iba pang halaman at hayop na naninirahan sa mga mabababaw na tubig. Kapag oras na para kumain, inilalagay ng isang flamingo ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig na ang kanyang tuka ay nakatutok sa kanyang mga paa. So, nakaganon. Pagkatapos, iginagalaw-galaw ang ulo mula isang gilid patungo sa kabila. So, ginaganon niya, oh. At ginagamit ang dila para itulak ang tubig papasok at labas ng kanyang tuka. Ang mga plates na katulad ng suklay sa gilid ng tuka ay gumagawa ng isang filter para sa tubig na lumalabas habang itinatrap ang pagkain sa loob. O parang sinasala ng tuka nila. Tapos binanggit dito, katulad ng mga larawan, yun yung mga katulad ng mga malalaking hayop at saka mga yung talaba. Ganun din daw ang paraan ng pagkain nila. Okay. So at least... Yung mga balyena. Parehas ng balyena. Parang sa balyena kasi pag mga ini-scoop nila yung mga isda. Tapos parang, paglabas na ganun, di ba lalabas yung tubig? So parang yung idea na yan dun sa mga backhoe. Kasi yung backhoe, di ba, yung parang yung tawag dito, tumitiklop. Pero yung backhoe naman kasi ginagamit sa mga pagbungkal ng lupa. Okay. Yan. Okay, para so, mas makita natin. Ito. Tignan natin kung paano kumakain ng mga flamingo. So, paano kumakain ang mga flamingo? Ang kanilang mga tuka ay humihigop sa nakapaligid na tubig na dumadaan sa mga briny plates. Tinatawag na lamellae na mukhang suklay na naglilinis ng tubig para masarap ang kanilang mga treats. Ang hipon, brine, flies, algae, at ang mga iba pang maliit na marine life ay nahuhuli sa bibig ng flamingo upang kainin. Pagkatapos, inilalabas ng tubig o inilalabas ang tubig. Putik at kalat sa mga gilid ng tuka. Ang galaw ng dila ng flamingo ang nagpapatakbo ng sistemang ito ng pag-filter para sa kanilang pagkain. Sila rin ay nagpipigil hininga habang nasa ilalim ng tubig. So makikita natin dito, guys, ito yung larawan para at least malaman natin kung ano ang gamit o paano sila kumain. Okay? Ito, may tanong ako. Meron ba silang forever? Ganun, parang lovebirds din ba sila? Ang sagot dyan ay oo. Okay, sige. Ating panuurin ulit. Mas maganda kung nakikita nila. Alright? Ang ating illustration habang binabasa ko ang kanilang kwento. Nagpapareha ng panghabang buhay ang mga flamingo. Mahalaga ang pagpili ng kapareha dahil ang mga flamingo ay nagsasama habang buhay. Kaya maaaring magtagal ang kanilang pagsasama sa hanggang 40 years. Tagal din, di ba? Napansin na kapag namatay ang isa, titigil ang kanyang kasama sa pagkain at madalas sumunod na mamamatay. Ang mga magkapareha ay bumubuo ng ugnayan noong mga kabataan pa lamang. Wow, childhood sweethearts. Karaniwang sa ilalim ng 5 taong gulang. Wow, ganun palang kabata. Ang mga magkapareha sa mga flamingo ay bumubuo ng pagsasama sa pamamagitan ng pagkuwit ng kanilang mga leeg upang lumikha ng anyong tila isang mahabang rosas na leeg. So, nag-i-intertwine yung mga leeg nila. Ginagawa nila ang ritual na ito ng mga 5 hanggang 10 minuto minsan sa buong taon. Ang pamamalakad ng pag-aalaga para sa mga flamingo ay nagsisimula sa pagsasalaysay na ang lalaki ay nakatayo sa tubig at ang babaeng flamingo ay sumisipsip ng tubig sa pamamagitan ng kanyang tuka
Pagkatapos ay nilalabas ito sa kanya. So parang duduraan ng babae. Ang mga babaeng flamingo ay walang bahagi sa pagpili ng kanilang kapareha. Sila'y pinipili ng pangunahing lalaki ng grupo o tinatawag na alpha. Okay, so meron din silang alpha. Kala ko sa mga aso lang yun. O yung mga wolf. Aha. Pero karamihan naman ng mga hayop na yung parang grupo-grupo, laging merong alpha yan. Okay. Nangyayari ang pagpapareha sa mababaw na tubig o sa lupa at maaaring magtagal ng ilang minuto o oras. Ang isang magkapareha ay magpapareha para sa habang buhay o may forever, di ba? Sa karamihan ng kaso, naglalagay ang babaeng flamingo ng isang itlog kada taon. Sa ilang mga kaso, maaaring maglagay ng pangalawang itlog sa loob ng 24 oras matapos ang unang itlog. Ito ay mangyayari kung ang unang itlog ay inalis mula sa pugad ng isang predator o winasak habang ito ay nasa yugto ng pangingitlog. Yung parang, di ba yung may cycle na pwede pa silang mangitlog. So pag yung itlog ay nabasag o nasira, mangingitlog siya ulit. Ganun kabilis? So parang kailangan talaga may itlog sila na malilimliman. Ang tagumpay sa pagsilang ay nasa 40 itlog bawat 100 itlog na napisa. So bawat itlog, halimbawa yung 100 silang mga nangitlog. So ang survival is na merong laman, 40 lang. At naglalagay ang mga babae ng mga itlog sa magkasunod na pag-akma hanggang sa kanilang kamatayan. O nangingitlog sila, hindi hindi sila nagme-menopause. Dire-diretso lang. Oo. Masarap kaya ang itlog ng mga flamingo. Ay, sana inalam natin. Hindi ko nasama dito sa research, pero ano daw, lasang parang ostrich. Malalaki yung itlog ng ostrich. Oh, parang itlog din siya. Natikman mo na, ostrich yan? Hindi pa. Pero nakakita na ako nung gano'ng kalaki yung itlog. Nasa incubator. Okay. So, napag-uusapan natin ng itlog, ang kanilang nest. Okay, ano naman ang ako naman ang magbabasa. Kasi bahay yun eh. Okay, so sa mga flamingo, ang mga pugad ng flamingo ay gawa sa putik. Ang pugad ng flamingo ay tila maliit na bulkan ng putik na may puwang para sa isang malaking itlog. Ang mga flamingo ay monogamous o tinatawag na loyal, okay. At ang ina at ama ay magkakasamang nagtutulungan. Pareho silang tumutulong sa paggawa ng pugad at sa pag-incubate ng itlog. Ang mga sisiyo ng flamingo ay nabubuo na may puting abong balahibo at tuwid na tuka. Kinakailangan ng ilang taon para sa kanila upang magkaroon ng kanilang tanyag na kulay rosas at hook shape na mga tuka. Yan. Lumalapit na tayo sa ating sagot Palapit na ng palapit Ayan. Okay, ang parehong lalaki at babae na flamingo ay naglilimlim sa itlog bago ito mapisa. Bagaman ito ay napapansin sa karamihan ng mga ibon na tanging ang ina lamang ang nakaupo sa itlog. Pantay ang papel ng pag-aalaga ng mga magulang na flamingo. Ang tanging responsibilidad ng mga magulang ay ang pagpapakain ng mga inakay ng gatas mula sa crop hanggang sila ay maging sapat ng handa na kumain ng mag-isa. Okay. Kulay rosas ba ang egg yolk ng itlog ng flamingo? Hindi. Pero merong lumabas, ipapakita natin. Nag-viral itong picture na ito na kulay pink, shocking pink. Pero ito ay hoax. Dahil ang kulay ng itlog ng flamingo ay babasahin ni Sensitive Bear. Hindi matingkad na rosas ang kulay ng yolk ng itlog ng flamingo. Katulad ito ng kulay ng yolk ng itlog ng manok. Maaari ring magkaroon ng bahagyang kulay rosas ang yolk ng itlog ng flamingo dahil sa kinakain nitong pagkain.
Gayunpaman, ang mga balat at puti ng itlog ay hindi rin kulay rosas. So, ano lang yon, gawa-gawa lang ng tao na kulay pink din. Yan, sabi mo hoax. Ayan, puntahan naman natin ang pagpapakain. Ayan, makikita nyo kung anong kulay ng kanilang mga sisiw. Okay, so ito, simulan natin. Ito yung pagpapakain ng mga flamingo. Nagpapakain ang mga magulang na flamingo ng kanilang mga inakay ng isang likidong kanilang inilalabas na tinatawag na crop milk. Gatas, ano? Gatas? May gatas din ba sila? Yun, ang tawag. Ang gatas, open and close, ng flamingo ay nalilikha sa kanyang crop, bahagi ng lalamunan. At pagkatapos ay inilalabas ito sa pamamagitan ng kanyang bibig. So parang ilulunukin muna nila kung ano yung naipon nilang pagkain, sa kanila papakain. Ito ay maaaring mukhang nakakadiri, pasintabi sa mga kumakain, ngunit puno ito ng malusog na mga protina at taba. Parehong mga magulang ang kayang mag-produce ng crop milk upang painumin ang inakay ng flamingo hanggang sa ito'y sapat nang matutong kumain ng mag-isa. Okay, so ganun pala ang pagpapakain ng mga flamingo. Oo. Kasi siyempre wala naman silang mga kamay. Okay, tuloy natin. Ito, nabanggit ko kanina, ang kulay ng inakay ng flamingo. Ang kulay ng inakay ng flamingo. Ang mga inakay ng flamingo ay napipisa mula sa itlog na abo o puti na may malalambot na mga balahibo. Mayroon rin silang mga maliliit at tuwid na tuka at makapal na mamaga, rosas o pulang mga binti. Ang pamamaga ng binti ay bumababa pagkaraan ng mga 48 na oras mula sa pagkapisa at ang pulang tuka at binti ay nagiging itim sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ang mga flamingo ay nagiging rosa sa loob ng mga unang taon ng kanilang buhay. So, ganun pala, ano? So, pag after 1 year, saka sila nagtuturn ng pink. Pink. Dahil doon sa kanilang, kasama ba yan sa kanilang mga kinakain? Parang nakuha natin yan kanina sa, may hint yan doon sa kung bakit, ano na tawag doon? Yung kulay ng itlog, di ba? Yun. Nabanggit yung kanina. Ayan, nandito na ang pinakasagot. So ito yung sagot kung paano nagiging rosas o pink ang mga flamingo. Paano nga ba, Sensitive Bear? Pakibasa. Tunay nga na ang mga flamingo ay kung ano ang kanilang kinakain. Maraming halaman ang nagpo-produce ng likas na pula, dilaw o kahel na pigments. Tinatawag na carotenoids o xanthan. Ang mga carotenoids ang nagbibigay kulay na kahel sa mga carrot o nagpapapula sa mga hinog na kamatis. Matatagpuan rin ang mga ito sa mga mikroskopyong algae na kinakain ng brine shrimp. Habang kumakain ng flamingo ng algae at brine shrimp, ang kanyang katawan ay nagmemetabolismo ng mga pigments, kaya't ang kanyang mga balahibo ay nagiging kulay rosas. Okay. So, ang kinakain niya, habang natutunaw yung sa katawan niya yung mga protina, tapos yung pigment nun, pumupunta sa kanilang mga balahibo. Yun, lumilipat doon. Ayun, so tingnan natin yung kanilang mga balahibo. Ayan. So, ating alamin kung bakit pink ang kanilang balahibo o kulay rosas. Okay, so babasahin ulit ni Sensitive Bear para ma-explain niya. Ayan, so makikita natin dito sa ating mga larawan. Kapag kumakain ng pagkain na mayaman sa carotenoid ang isang flamingo, ang mga enzymes sa digestive system ay naglilinis ng carotenoid mula sa protina. So, pinaghihiwalay yon. Ang mga pigments ay pagkatapos ililipat sa mga lumalagong balahibo ng ibon. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy na lumalaki ang balahibo ng flamingo, ito'y unti-unting nagkakaroon ng kanilang kakilakilalang kulay
rosas. So, pink lang ba ang meron sa mga balahibo ng flamingo? Kasi parang puti, puti at saka pink. So, ano pang mga ibang kulay? Meron pang nakatago. Okay. Ano nga ba yun? Ito ay nasa ilalim ng kanilang pakpak. Ito, makikita nyo. Okay. Habang sila ay lumilipad, merong kulay. Itim na balahibo. Hindi lahat ng balahibo ng flamingo ay kulay rosas. Lahat ng flamingo ay may itim na mga balahibo sa pakpak. Bagamat kadalasang ito ay nakatago sa ilalim ng kanilang mga pakpak at hindi madaling makita, lalo na kung ang ibon ay hindi lumilipad sa kalawakan. Hindi lahat ng flamingo ay pare-parehong kulay ng pink. Ngunit ang lahat, sila ay may mga itim na mga balahibo sa pakpak. Okay, so ganun pala. Kaya pala yung pakpak nila kung makikita natin, parang... So ang dami, 3 kulay. Oo. Diba? Ang galing. Yan, so nakita po natin ang mga picture na pinakita kanina ni Sensitive Bear. Okay, so gusto kong malaman at sasagutin ni Sensitive Bear kung bumabalik ba o nagbabago ba ang kulay ng mga flamingo pagka hindi sila nakakain ng usual na kinakain nila. Pwede itong magbago. Katulad nga ng ating pagkakapaliwanag kanina, na dahil yung digestive system nila ay may nire-release na enzyme para maghiwalay ang pigment at protina. Yung pigment ang pumupunta ngayon sa kanilang balahibo. So, kung wala silang pagkain na merong ganong kulay, walang pupuntang kulay ngayon or pigment na parang pintura na pupunta sa kanilang mga balahibo. So, mananatiling kulay puti. So, yung kinakain nila na carotenoid, halimbawa, kumain sila ng kulay green, magiging green din sila? Depende kung merong carotenoid ang green. Kasi ano nga ba mga may carotenoid? Yung carrots, kamatis, at yung kanilang kinakain na shrimp. Yung shrimp, kasi kumakain yon ng lumot, na yung lumot naman na yon ay may carotenoid. Oh, okay. So parang, di ba yun na nga lang hipon kapag ka naluto, nagiging orange. So parang ganun din. So pag mas marami silang kinakain na may carotenoid, mas nagiging matingkad ang kulay nila. Mas konti ang kakainin nila, mas halo-halo. May pink, may puti yung balahibo niya. Okay. Ganun. So yun ang nandun yung explanation. tingkad. Nasa kinakain din pala nila yung pagbago ng kulay. Okay. Ang mga flamingo lang ba nagbabago ang kulay? Kasi napaka-interesting na tanong yan eh. Na kung bakit sila nagbabago yung kulay. Eh kung tayo naman ang kumakain ng may carotenoid, magbabago ba yung kulay natin? Magandang tanong yan. Kasi meron yung mga tao, no? Mahilig sa carrots. Pero, huwag kayong mag-alala. Pag magbabago lang ang kulay natin, na katulad nitong nasa larawan, kapag mahigit 10 na carrots ang kinain mo sa isang araw sa mahabang panahon. So, tataas ang carotenoid level sa katawan natin, kaya magiging kulay orange. So, kaya pala yung mga tao na medyo parang puti na may rosy cheeks, dun kaya yun? Hindi naman. Hindi ba? Rosy cheeks nga eh. Pero, kaya nga rosy. Pero ito nasa litrato, talagang mukha siyang carrots. Talaga? Diba? Kulay orange talaga. Ang galing, no? Yan. So, ang safe na kakainin lang natin is 1 hanggang 2 carrots sa isang araw. Yan ang healthy diet. So, ang tanong ko naman, para sa mga viewers natin, okay, since napag-usapan na natin ang carrots, bakit si Bugs Bunny mahilig sa carrots pero hindi naman siya nagiging pink? Bakit ang kulay pa rin niya is gray? Sa mga hindi nakakaalam, ang carrots ay magandang gawing kanyan eh, diet din. Kumbaga parang i-blender mo siya, kunin mo yung, o kaya kung may juicer kayo, maganda yan. Kasi yan is nakakapagpalinaw ng mata. Yan ang sabi sa akin ng teacher ko noon. Which is ginagawa ko naman nung time na maraming carrots sinubukan ko. Masarap din naman yung juice nun. Saka maraming pwedeng gawin sa carrots. Pwedeng carrot cake. Oo, masarap yun. Masarap din yun, carrot cake.
O kaya yung gawin mo na lang, kainin mong ganun pang mga salad. Oo. Pwede rin carrot Oo. sticks. So bukas Fresh. baka ganyan na lang ang kakainin ko. Salad na rin lang. Sige. Okay? So, Dito na po nagtatapos. ang ating programa at susunod, magta-topic kami ng mga educational content. Guys, salamat sa mga nanood at sa mga nag-share. Ito po si Riddler At Sensitive Bear. at sana'y may kinapulutan kayo ng aral dito sa aming content. Maraming salamat sa uulitin. 끝없이 펼쳐진